We are still in Chapter 5. Now, for our Lesson 23, this is about economic sections. So, for this lesson, students must be able to design beam that is economical using knowledge on flexural stress. So, let's start our discussion. So, itong mga makikita mo na ito sa mga figure na ito ay mga standard structural shapes. So, ito ay mga typical na section, especially kapag ang material ay steel. So, itong unang figure na ito, itong ganitong section, yan ay tinatawag na wide flange or W shape. So, para rin siyang I shape, no? And then, para naman sa ganitong section, no, ang tawag dito ay S shape. Okay, para sa ganito naman, ang tawag dito ay channel or C shape kasi nga pa C, no, yung kanyang shape. And then, ito naman, tinatawag itong angle bar or tinatawag din siyang L shape kasi nga para siyang pa-L. Okay, ito naman ay rectangular tube. No? So, kumbaga, yung loob niya ay hollow. No? Yun ngayon yung tanong, no? Bakit ganito, no? Yung mga ginagamit na let's say section nga, especially kapag nga steel, no, yung material. No, as we know, ang steel kasi mahal siya. No, it's very costly, no. So i-discuss natin ito, no. Sige, so let's start our discussion about economic sections. Okay? So for our discussion, i-consider natin itong rectangular cross-section na ito ng beam na yung neutral axis niya ay nandito, no. Sige. So the portions of a beam located near the neutral surface, they are under stress compared with those at the top or bottom. So, diniscuss natin, no, dun sa flexural stress, na yung maximum flexural stress, it occurs dun sa outer fiber, no, or kumbaga dun sa outer portion ng beam, no, mapa yan man nasa taas or doon sa baba. No, na kumbaga, yung gitnang portion, no, or ito yung portion na malapit sa neutral axis, mas maliit yung nagiging stress sa kanya compared dun sa mga outer portion nga. No? So, kumbaga, sa neutral axis kasi, di ba, zero ang dyan, stress dyan. So, yung mga portion na malapit sa kanya, maliit lang yung nagiging stress. Okay, so dahil doon, beams with certain cross-sectional shapes, including rectangle and circle, no, hindi na-utilize efficiently yung material because much of the cross-section contributes little to resisting the bending moment. No, so kumbaga, yung portion ng cross-section natin na malapit sa neutral axis, kumbaga hindi na ma-maximize no yung cross-section na iyon, no, since ang bumibit-bit lang talaga or nagke-carry talaga nung moment is yung mga outer portion. No, so kumbaga ang gusto nating ipunto dito, nasasayang no yung gitnang portion, okay, nung cross section nung beam natin. Okay. Ngayon, consider natin for example, itong rectangular cross-section na ito. Let's say, natin, no, i-compute natin yung kanyang section modulus. So, yung section modulus, ito ay medyo nabanggit na natin dun sa discussion ng flexural stress. Meron tayong formula ni flexural stress na involves si section modulus. So, kung i-define lang din natin, no, si section modulus, yan ay material property na kino-quantify niya how well a cross-section resists the bending. Okay, so yun yung ibig sabihin niya. So, kumbaga, kapag malaki yung section modulus, ibig sabihin, the higher yung resistance ng cross-section to resist bending. Okay, so kung i-compute natin yung section modulus neto, itong formula na ito na S is equal to BH square over 6, ito ay derived formula na, galing yan sa general formula ng section modulus na I over C, wherein yung I doon ay moment of inertia, tapos yung C naman, yun yung farthest distance, no, from the neutral axis doon sa cross section, no. So ito na, gamitin natin tong rekta, i-plug in natin yung base at height nung rectangular cross section na ito. So this will become 2 times 6 square over 6. So ang kakalabasan na section modulus dito ay 12 inches cube. No, so tandaan mo lang 'yan, no. Mamaya meron tayong comparison na gagawin. Okay, ngayon kung given din yung working stress or yung allowable na flexural stress, no. So let's say yan ay 18 KSI, pwede nating ma-compute yung maximum safe bending moment or yung bending moment na kayang i-carry no nung let's say cross section natin or nung beam natin. So pwede yan ma-compute from this formula. So ito yung na rin natin nabanggit nga sa discussion ng flexural stress. Ito yung relationship nung flexural stress dun sa section modulus, no. So kung given to, yung FB allowable na 18 KSI, tapos yung S na na-compute natin ay ipa-plug in natin dito. So pwede nating ma-compute yung moment na kayang i-carry no nung cross section na ito nung beam natin. So yan ay 216 kilopound inch. So tandaan mo yung mga values na to, meron tayong comparison na gagawin later on. Okay. Ngayon, let's say ang gawin natin, i-rearrange natin yung area ng cross section na ito. So ang gawin natin, let's say, hatiin natin to sa gitna. No, tapos ilagay natin siya sa taas at saka dito sa baba. Okay? Pero ito ang ginawa natin dito, same pa rin sila ng depth. Okay, na 6 inches pa rin yung depth nila and yung neutral axis nandito pa din.
Okay, so kumbaga yung ano na naging dimension na ha, 6 by 1 dito sa taas, 6 by 1 dito sa baba. So kumbaga equal pa rin yung amount ng area, no? Talagang inano lang natin, change lang natin ng position. Okay, ngayon ganito, kung i-recompute mo yung section modulus niya na ganito na yung arrangement ng area. Okay, so from the general formula, no, I over C, yung I dyan, kunin mo lang yung moment of inertia nitong dalawang rectangle na to with respect dito sa neutral axis. So, kailangan mo gamitan yan ng transfer formula. So, ito yung kakalabasan. So, ito yung I bar X plus A D square. Okay? Tapos, minultiply ito by 2 kasi same lang naman yung kakalabasan para sa rectangle sa taas at rectangle sa baba. Tapos, yung 3 naman, yan yung C. Yan yung distance from the neutral axis papunta dun sa outer fiber, either sa taas or sa baba. So, same lang naman yan kasi nga, nasa gitna lang naman yung neutral axis. So, makikita mo dito na yung magiging S ay 25.333 inches cube. So, ito ay ano, this is more than double nung na-compute natin na S kanina. But take note, they have the same area. Iniba lang yung arrangement. No? So, kumbaga, nagpe-play yun ng role. No? Na kapag nire-arrange mo yung area natin, yung area kumbaga nilagyan mo or inilayo mo from the neutral axis, no? Mas malaki talaga yung magiging section modulus niya or let's say yung resistance niya, no, to bending moment. Okay? Sige. So, ngayon, kung i-recompute din natin yung maximum allowable moment or yung moment na kaya niyang i-carry, no, from the allowable na 18 KSI, tas ito yung na-compute na S, makukompute natin yung M na 456 kPa inch. At ito ay more than double, more than twice, no, nung na-compute natin kanina. So, ibig sabihin, mas malaki yung kaya na i-carry na moment, no, kapag ganito yung arrangement nga nung area. Okay? Ngayon, ganito. Ito binanggit ko na ito kanina, na yung dahilan dun sa increase ng moment carrying capacity is because yung more cross-sectional area is nilocate natin at a greater distance from the neutral axis. Inalayo natin siya from the neutral axis. Okay. However, itong arrangement na to, no, hindi siya practical. No? Kasi itong dalawang parts na to, ang tawag pala dyan sa dalawang parts na yan ay flanges. Okay? So, itong dalawang flanges kasi na to, they are disconnected. So, hindi rin siya magiging realistic na gamitin, no, as cross-section ng beam. Kasi hindi siya mag-act as an integral unit. Okay? Kaya dahil dyan, no, for it to be used, no, na maging cross-section talaga siya ng beam, so it is necessary to use some of its area to attach the flanges to each other. No? So let's say bawasan mo yung area niya, tapos ilagay mo siya dito sa gitna to connect the two flanges. So yung vertical na connecting piece is known as the web. So pakita natin itsura ng web. Ito yon. No? So some of its area, no, inilipat, no, dito sa gitna. So ang tawag diyan ay web. So flanges yung nasa taas at nandito sa baba, itong nasa gitna ang tawag diyan ay web. No, so base dito sa discussion natin, 'di ba yung flanges, ano siya, nagfa-function siya as the main moment carrying component ng beam. No, ngayon yung web naman, take note na sa mga later discussion natin, yung web na yan, magfa-function yan as the main shear carrying component naman ng beam. Okay? Ngayon yung tanong kanina, no, doon sa introduction natin, na bakit ganito yung ginagamit nga na cross-section, especially kapag ang material ay steel. No? Kasi nga, yun nga, mahal siya, no, yung steel. So kung bubuuin mo yan na rectangle, no, yung cross-section ng steel, it will be very, very uneconomical. No, kaya ang ginagawa, no, talagang nire-rearrange lang yung area in such a way na maximize yung gamit ng area, no? Sige, na hindi masayang yung material. Okay. So ito, no, meron ako mga nilagay na table dito, pero hindi siya kompleto, no? Ito example lang ito ng table showing the properties of wide flange section. So ito pinakita ko to kanina sa introduction, yung itsura ng wide flange section. So para lang siyang I shape, no, na cross section. Okay? So may makikita ka diyan na symbol na W. Yan actually yung designation, no, kapag mga wide flange section, ganyan yung pangalan niya, no, W920 by 449 and so on, W840 by 359 and so on, W760 by 314 and so on. So yung mga na yan, pangalan na yan, may ibig sabihin actually yan. Di-discuss natin siya, no, kung ano yung ibig sabihin ng pangalan niya na yan. Okay, ito by the way ay para sa metric system or SI units. Kapag naman US customary units or English units, yung mga naka-inches, no, ito naman yung pangalan, okay, nung natin or designation, W36 by 302, W36 by 210 and so on, W33 by 241 and so on. Sige, ano yung ibig sabihin ngayon ng pangalan ng mga wide flange sections na yan? Okay, so kapag naka-metric units tayo or SI units, yung pangalan niya na ito na W760 by 314 for example, ang ibig sabihin nung una, which is itong 760, ang ibig sabihin niyan ay depth.
Okay, so that is depth in millimeters. So, ibig sabihin yan, 760 millimeter yung depth nung section na yan. Tapos ito namang 314, ito naman yung mass niya. Okay, yan ay mass per unit length in kilogram per meter. So, kapag sinabing 314, no, yan ay 314 kilogram per meter. So, kumbaga, kada metro nung section na yan, 314 kilogram siya. Okay? Sige. So, although, no, yung 760, by the way, ang tawag sa kanya talaga ay nominal depth. So, kumbaga, by name lang siya. No? Pero may mga W760 na hindi naman yun yung actual na depth niya. Kumbaga, inano lang, no, yung range siguro, kumbaga may range, no, ng depths na pinangalanan na 760. Katulad nung ano, nung ito mismo, no, nung W760 by 314, ang actual depth niya ay 785 mm. So, kung titingnan natin dun sa table kanina, ayan, no, let's say for W760 by 314, no, ito yung actual depth niya, no, makikita mo siya sa table din. No, so kumbaga yung range niya, no, from let's say 754 to 785, ang ipinangalan sa kanya ay 760. Okay? Sige. Tapos yun nga 314, yan yung kanyang mass per unit length. Okay. So sa ano naman, sa English units or US customary units, yung kanyang pangalan dito, yung 36, no, yan naman ay depth niya in inches. No, pero nominal ano lang din yan, nominal depth. And then yung 302 naman, yan yung mass niya pa din, no, pero ang unit na niyan ay pound per linear foot. Okay? Sige. So kung titingnan natin sa English, yung W36 by 302, W36 by 302. Asan yun? Ito. So ito yung actual depth niya. Tapos yun na nga, no? Itong 302 na to, yan ay pound per foot. Tapos makikita mo rin yung iba pang mga properties dito actually sa table na to, no? Yung dimensions ng kanyang flange, yung thickness ng web niya, pati nga yung mga moment of inertia niya, no, with respect sa XX. Kumbaga ito yung sa ano, no, sa kanyang X centroidal axis, ito naman sa Y centroidal axis. Meron ding mga given dito na section modulus. Ayan, no, nasa table na mismo, no, yung mga section modulus natin. Okay. So, yung ano naman natin, no, yung section modulus na kailangan natin actually dito is ito ha, yung with respect sa x-centroidal axis. Okay, kasi ang neutral axis natin, ano siya x-axis siya no. Sige. So, okay tayo dito. Okay. Referring to the tables, you will see that in addition to listing the dimensions, ito binanggit ko naman na to, no, kasama din dyan yung mga properties ng cross-sectional area, such as yung moment of inertia niya, so section modulus niya, even radius of gyration niya, no, for each principal axis of the area. Okay. When a structural section is selected to be used as a beam, the section modulus must be equal to or greater than the section modulus determined by the flexural equation. So, yung dito, no, yung requirement dito, no, sa pagpili, kasi as a designer, no, or kung ikaw yung magde-design ng cross-section nung beam na gagamitin natin, okay, ang isang pagbabasehan mo doon is yung section modulus. Okay, yung section modulus ngayon, no, na mako-compute natin mula dun sa flexural equation, ito nga yun. No, dapat yun ay greater yung pipiliin nating S doon sa table, no, kesa doon sa mako-compute. Kumbaga, dapat minimum yung mako-compute natin from the flexural equation. Hindi siya pwedeng bumaba doon. Kasi pag mas bumaba doon, pwedeng mag-fail na siya. No, in terms of sa resistance nga sa bending moment. Okay? Sige. So, dapat ang piliin natin is yung mga higher S or higher section modulus dun sa table natin. But of course, kailangan i-limit mo rin siya, no? Kasi hindi rin naman pwede na sobrang laki nung section modulus. Kasi the higher the section modulus din, big sabihin nun, mas mahal, no? So, kumbaga, tatansyahin mo rin siya na oo, hindi siya bababa doon sa na-compute, pero hindi rin siya pwedeng yung sobrang laki ng value. Kasi nga, ano siya, magiging uneconomical, sobrang mahal. Okay, so this equation indicates that the section modulus of the selected beam must be equal to or greater than the ratio of the bending moment to the working allowable stress. So let's now discuss the procedure for selecting standard shape. So ang goal natin dito ay ma-select yung most economical section. So ano yung ibig sabihin nun? That is the lightest or pinakamagaan na standard structural shape such as W shape that can carry a given loading in addition to the weight of the beam. So of course, kailangan ma-check dito yung safety na kumbaga yung self-weight ng beam, no, kailangan makaya, no, na i-carry ng beam mismo, okay, na hindi siya mag-fail. Okay, but at the same time, kailangan din i-consider dito yung pagiging economical, no, nung section na since ang steel kasi very costly yan, so the more na mabigat,
no, yung steel, the more na mas mahal siya. Okay? Sige. So, ang procedure natin dito, okay, ang first step natin, kailangan nating malaman kung ano yung maximum moment dun sa beam natin. Pero dito, no, hindi pa included dito, no, yung self-weight ng beam. So, nakabase lang ito dun sa kung ano yung naka-apply na load, okay, doon sa beam. So, itong maximum bending moment na to, again, makukuha mo yan mula doon sa moment diagram. So, kailangan mo na siyang ma-drawing. And then, yung second step natin, kailangan natin i-compute yung minimum na section modulus. No, from this formula, ito ay yung maximum bending moment na na-compute natin sa step 1, and then yung allowable na bending or flexural stress na, kumbaga, ito yung given. Ito ay given. Okay, yung FB allowable. So, ang next step natin, pipili tayo ng lightest shape from the list of structural shapes. So, yung list of structural shapes, meron tayong table niyan. So, yung mga table na pinakita ko dun sa mga previous slides, example lang yun. Pero hindi pa yun yung kompletong list. So, pwede kong ibigay sa iyo yung file, no, nung kompletong list ng structural shapes natin. So, yun nga, table yun. And then, ang titingnan mo actually doon is yung section modulus. No, na dapat yung structural shape na pipiliin mo is yung section modulus niya mas malaki doon sa na-compute natin na minimum section modulus doon sa step 2. No, pero hindi rin pwede na sobrang lumayo doon. No, na kung halimbawa yung S minimum na na-compute natin ay 500. So hindi naman pwede na yung pipiliin mo na structural shape may section modulus na 1000. Kasi hindi yun yung magiging lightest shape. So dapat malapit lang din doon sa 500. Pero hindi bababa dapat doon sa 500. Okay? Sige, so yun yung ating step 3. Para sa step 4 natin, we are going to compute yung actual na maximum flexural stress wherein dito included na yung self-weight ng beam para dun sa napili nating section. So, saan mo makikita yung self-weight nung beam? No, so makikita mo 'yan doon sa pangalan ng pinili mong section as we discussed kanina, 'di ba? Kung halimbawa ang pangalan ng section na pinili mo ay W360 by 300, yung 300 doon, yun yung kanyang mass. So, mass yun ha. So, ibig sabihin, kailangan mo pa siyang i-convert into weight. Okay, so i-include mo yun sa computation doon sa beam, no, and kailangan mong i-compute doon yung 'di ba, yung maximum moment, no, para ma-compute itong FB max. So, yung maximum moment na na-compute mo sa step 1, yan ay mababago, no, kapag in-include na nga yung self-weight ng beam, no, doon sa computation. Take note doon kasi sa step 1, i-neglect dyan yung self-weight ng beam. Pero dito, yun nga, i-include mo na siya, no, para doon sa napili mo na section. And then, yung S na gagamitin dito, by the way, sa pag-compute ng FB max, is yung section modulus nung napili mong section. Okay, so mako-compute dyan yung FB max. Ngayon, doon sa na-compute mo na FB max, again, yan yung actual na maximum flexural stress sa beam. Okay, i-compare mo yan doon sa given na allowable flexural stress. Okay, yan yung ginamit natin actually sa step 2. No, that is given. So, i-compare mo siya dyan. So, dapat hindi siya lumagpas dyan sa allowable. No, so kapag ito ay na-satisfy, no, na yung na-compute na FB max sa step 4 ay mas maliit or equal doon sa given na allowable na flexural stress, no, yun na yung piliin mo, ibig sabihin na structural shape or section. Yun na ibig sabihin yung lightest. Yun na yung most economical. Pero kapag hindi ito na-satisfy, ibig sabihin mas malaki yung FB max kaysa sa FB allowable, kailangan mong humanap pa. No? So let's say, piliin mo or hanap ka ng second lightest shape, no, mula doon sa table, no, na yun pa rin, no, yung parang ginawa natin dito sa step 3, no, na basta mas malaki pa rin doon sa S minimum na na-compute sa step 2. And then, kailangan lang i-repeat yung step 4, no, i-recompute yung FB max, this time yung self-weight na nung second lightest shape yung gagamitin. So, hanggang sa no, masatisfy na ito, no, yung FB max ay less than or equal dun sa FB allowable. Okay? So, ganun yung procedure natin dito. So, solve natin itong sample problem na ito. What is the lightest W-shaped beam that will support the 45 kN load shown in the figure without exceeding a bending stress of 120 megapascal? Determine the actual bending stress in the beam. Okay. So, ang problem, no, is pinapa-determine sa atin kung ano yung most economical na W-shape na cross-section na pwedeng gamitin para dito sa beam na to, no, para ma-support daw itong 45 kN load. No, so may binigay dito na allowable na bending stress. So yan ay 120 megapascal. Okay, tapos may binigay din dito, no, na mga section na pwede nating pamilian. Okay, ito yung corresponding name or designation niya. Tapos ito yung kanyang section modulus. Ito naman yung kanilang mass.
So, take note yung mass din naman, no, kahit hindi na actually siya sinulat dito. Kasi ito yung mga mass na yon, yung 52, yung 44.8, 38.7. Okay. Sige. So, ito rin ha, pinapadetermine din yung actual bending stress in the beam. So, ang una natin gagawin dito, no, para dun sa ating first step, kailangan muna nating isolve yung Mmax or maximum bending moment na kumbaga hindi pa natin i-consider dito yung self-weight ng beam kasi nga wala pa naman tayong chosen na section. Okay, so gawin natin yon. Binigay na dito yung reactions ni beam. So, simply supported lang naman ito. So, ito yung reaction niya dito, 15 kN. Ang reaction niya naman dito sa kabila ay 30 kN. Pero again, kung hindi ibinigay yung mga reactions na yan, pwede naman yan makompute gamitan lang ng equilibrium equations. Pero dahil given naman na siya, no, so pwede na nating simulan na i-drawing yung shear at moment diagram. Kasi mula dun sa moment diagram, doon natin makukuha yung maximum bending moment. So, gawin natin ito. So, ang una kong gawin to draw the shear diagram, mag-project ako ng lines, okay, from the endpoints nung bawat segment natin dito sa beam. So, ito kasi may dalawang segment ito, base dun sa mga natin, point loads natin. No? Ito isang segment ito, okay, and then ito another segment ito. Okay, sige, project akong line. Okay, mag-start tayo sa shear dito sa point na to. So, yung shear sa point na to will just be the reaction force dito. Ang reaction force dito ay 15 kN na pataas. So, yung shear dyan sa point na yan ay mapaplat above the x-axis. So, it will be platted, let's say, somewhere here. Okay. And then, ang next point na kukunan natin ng shear ay dito sa point na ito. So, para dito sa point na to, ituloy mo lang yung previous shear na 15. Tapos, yung magiging change in shear dito will be the area ng distributed load sa segment na to, wherein wala naman, no, na distributed load dito. So, ibig sabihin, walang magbabago dito sa shear. It will just be constant dito sa point na to. So, 15 pa din siya. Okay, it will be constant na 15. And then, dito sa point na yan, okay, as you can see, meron ditong point load na 45 kN na pababa. So, yung 15 na to, madadagdag dyan yung 45. At yung 45 na point load pababa siya, so negative siya. So, okay, pipindot natin sa calcu. Okay, bale, 15 minus 45. So, yan ay negative 30. So, mapaplot siya below the x-axis. So, negative 30, let's say somewhere here. So, this is negative 30. And then, yung next point na kukunan natin ng shear ay dito sa point na to. As you can see, wala namang magiging change in shear kasi wala naman ding distributed load dito. So, ibig sabihin, itong negative 30 na to ay magiging constant. So, negative 30 rin siya dito sa point na to. So, i-plot ko siya. So, constant lang siya na negative 30. Okay, and then, as expected, dapat negative 30 talaga to kasi merong reaction force dito na 30 kN na siya ay pataas. So, ibig sabihin, may include siya dyan. So, negative 30, tapos since ito pataas, so positive plus 30, so dapat mag-0 talaga siya. So, dapat magsara ang ating shear, no? So, i-connecta natin yung mga points natin dito. Okay? So, starting dito, from this point to 15, so i-connecta mo lang. And then, ito naman, no, since constant to, mako-connecta lang to ng horizontal na line. And then, from 15, bababa siya sa negative 30. And then, ito namang negative 30, constant lang yan. So, horizontal line lang din yan. And then from negative 30, sasara lang siya dito sa 0. Okay, and then from here, shade ko lang siya. Okay, so now pwede ko nang simulan, no, yung moment diagram natin. So dito sa point na to, ang moment ay 0 kasi wala naman tayong moment dito sa support. So 0 lang ang moment dito. And then yung next point na kukunan natin ng moment ay dito sa point na ito. So yung moment dito will just be yung change in moment sa segment na to, which is yung area lang, no, netong shear na ito. So itong shear na to ay rectangle, so area lang ng rectangle. Tapos since siya ay nasa taas, yan ay positive. So pindot natin sa calcu. Ang area ng rectangle ay base times height. Ang base niya ay 4. Ayan yan, yung 4 meters. And then yung height niya is yung 15. So 4 times ano lang to, 15. So ang lalabas ay 60. So mapaplot siya above the x-axis. So it will be, let's say, plotted somewhere here. Okay, so this is 60. And then yung next point na kukunan natin ng moment ay dito sa point na to. So it will just be yung previous moment na 60, tapos yung change in moment dito sa segment na to. That will just be the area netong shear na ito. So itutuloy natin. So 60, tapos yung shear na to ay nasa baba, so negative yan. Okay, negative yan. Tapos ang area niyan, base times height. Ang base niya ay 2 meters. Okay, times 30. Okay, so as expected, dapat 0 yan. No, kasi wala namang moment dito sa support at dito sa roller, no? Wala naman tayong moment reaction dito or applied na moment. So, 0 lang din siya talaga dito. So, paano natin ngayon to i-connect? No, from this point to 60, i-connecta lang natin ito ng straight line. Kasi linear lang talaga ang mangyari dito since ang shear niya ay constant. Okay? Sige, so, connecta lang natin ng straight line. Okay, so ganun lang din to from 60 to this point. Linear lang din ito. Okay, and then, i-shade ko lang siya. Okay, so mula dun sa ating moment diagram, so obvious naman kung ano yung maximum bending moment natin, yan ay 60. Ang unit nito ay kilonewton meter. Sige, susulat ko. So, ang step 1, malaman natin yung maximum bending moment natin. So, ito ngayon ay 60.
kilonewton meter. Ang second step natin ay makompute ang minimum na section modulus, yung S minimum. So, kung i-compute natin yung S minimum, again, ang formula lang naman nito ay yung na-compute natin na M max divided by yung allowable na flexural or bending stress, which is given yan. Yan yung given na 120 megapascal. So, pwede natin itong i-compute. So, ang Mmax natin ay 60 kilonewton meter. So, gawin natin itong Newton at millimeter since naka-megapascal tayo, no? So, ito ay multiply mo ng 1 million. Para yung kilonewton maging Newton, ang meter maging millimeter. Divided by yung FB allowable natin. Ang FB allowable natin ay 120 megapascal. So, ang unit na megapascal ay Newton per millimeter square. Okay, so pwede natin ditong maibigay ang S minimum. Pindot natin sa calculator. So, yan bali ay 60 times 10 raised to 6. Okay, divided by 120. So, ang lalabas ay 500,000. Okay, 500,000. Or, ito ngayon, ang unit nito, naka-millimeter. Tapos, ito ay naka-cube. Okay, so, ang next step natin ngayon, okay, kailangan nating pumili ng lightest section or yung pinakamagaan na section. So actually dito naman na na siya, no? Nailista na siya. Na shortlist na siya, no? Kung ano yung mga pwede nating piliin na section. So kung titingnan mo yung mga section modulus dito, ito ay mas malaki kaysa dun sa na-compute natin na S minimum pero hindi siya ganun kalayo. No, as you can see, 511,000 to, 531,000 to, ito naman 547,000. Okay, ngayon ang pipiliin mo na section muna na itatry, no, is yung lightest or yung pinakamagaan. So, saan mo ibabase yun? Dun sa mass. So, yung mass nung mga sections natin, alin sa kanila yung pinakamagaan? Ang pinakamagaan is ito, yung W310 by 38.7. Kasi ang mass niyan, 38.7 kg per meter. So, yan yung una mong itry. So, let's say, itatry natin yung W310 by 38.7. Okay, so ano yung natin? Gagawin natin dito ngayon. Kailangan nating i-compute, no, yung magiging actual na FB max. So dito kailangan na nating i-include yung self-weight nung beam. So yun pala yung mangyayari. Kailangan natin ilagay ngayon, no, or i-consider ngayon yung magiging self-weight nung beam. So yung magiging self-weight niya is ito, yung 38.7 kg per meter. Pero kailangan natin yan gawing Newton. So, yung 38.7, kailangan natin siya gawing Newton. Paano mo siya magagawang Newton? So, gawin natin, no? Yung 38.7 kg per meter, multiply lang natin siya ng 9.81 meter per second square. So, ang kilogram times meter per second square, di ba Newton na yun? So, ang kakalabasan dito na self-weight ng beam natin, kung ipipindot sa calcu, yan ay 38.7 times 9.81. Okay, so yan ay 379. Okay? 0.647. Okay, take note, ito ay naka-Newton. Okay, per meter. Okay, ngayon ganito, yung Newton per meter na yan na unit, ang ibig sabihin yan, distributed yung self-weight. So, yan ay distributed na uniform. No? So, ibig sabihin nun, ano yung rectangular load? At yan yung kanyang intensity, 379.647 Newton per meter. So, dito sa natin, sa beam natin, naka-kilonewton tayo. Ito na lang siguro yung gawin nating kilonewton, no? So, kung gagawin natin itong kilonewton, divide mo lang siya by 1,000. So, magiging siya, 0.37965. Siguro kahit hanggang 5 na lang. Kilonewton per meter. So, ito ngayon yung gagamitin natin na self-weight ng ating beam. Sige, so gawin natin, ilagay natin yung self-weight na yan dun sa ating beam. Drawing ko siya. Okay. At dahil nadagdag siya, no? So of course magbabago yung mga reaction dito. So kailangan nating i-compute kung ano yung mga magiging reaction ngayon dito sa supports natin. Sige, so pangalanan ko na lang ito. Let's just say pangalanan ko to na reaction at A. Ito naman reaction at B. So, to determine this, ang una nating gagamitin na equilibrium equation ay summation ng moment. So, let's say, dito na lang tayo kay point A, mag-moment. Okay, so summing up moment about point A equal to 0. Okay, lahat ng clockwise ay positive. Okay, unahin nating i-moment yung resultant load nung distributed load natin. So, kunin pala muna natin yun, no? Yung kanyang resultant load. Yung resultant load nung distributed load natin ay nasa gitna lang since yan ay rectangular. Tapos, yung magnitude ay area lang nung rectangle. So, yung area nung natin,
rectangle natin, it will just be yung 0.37965. Yan actually yung height. Tapos yung base ay ilan? 4 plus 2, so 6 meters. So yan ngayon ay 2.2779. So ang unit na ngayon yan ay kilonewton. So nasa gitna yan, so ibig sabihin mula dito kay point A, yan ay kalahati ng 6 meters. So ito ay 3 meters. Okay? So simulan natin yung pagmo-moment. So yung 2.7 or 2779, okay, ang kanyang moment arm from point A is yung 3 meters. Tapos ang ikot niya about point A ay clockwise, so positive. Yung 45 kilonewton naman natin, ang moment arm niya about point A ay itong 4 meters. Tapos ang ikot niya about A ay clockwise din, so positive. And then yung reaction at B naman, ang moment arm niya about point A is 2 plus 4, so yan ay 6 meters. Tapos ang ikot niya about point A ay counterclockwise, so negative. So equate natin sa 0, so pwede natin makompute dito yung reaction at B. Pindot natin sa calcu. So 2.2779 times 3 plus 45 times 4, okay, minus yung reaction at B, unknown yan, tapos times 6, alpha equal 0, shift solve natin. Ang lalabas na reaction at B ay 31.13895. Okay, yan ay kilonewton. Okay, na pwede na rin natin i-solve yung reaction at A. Mag-summation na lang tayo ng forces vertical equal to 0. Lahat ng pataas ay positive. Okay, yung RA ay pataas, yung 2.2779 ay pababa, yung 45 ay pababa, at yung RB ay pataas. So, equal to 0. Yung RB, nakuha na natin yan, 31.13895. So, pwede nating makompute yung RA. Pindot natin sa calculator. So, alpha x minus 2.2779 minus 45 plus 31.13895. Alpha equals 0. Shift solve natin. Ang lalabas ay 16.13895. Okay, so yan na yung ating mga reactions dito kay A tsaka kay B. So pwede na natin dito i-drawing yung ating shear and moment diagram. Again, ang kailangan natin makuha dito yung M max para makompute natin later on yung FB max. Sige, so drawing natin yung shear diagram. So mag-project ako ng line dun sa bawat endpoint nung bawat segment natin dito sa beam natin. So, ito yung mga magiging segment. Mula dito kay point A, papunta dito kay 45 kN. And then, mula kay 45 kN, papunta dito kay RB. So, dalawang segments ang meron tayo. Sige, mag-project ako ng line sa endpoints ng bawat segment. Okay, so start nating i-drawing yung shear diagram. Start tayo dito sa point na to. So, yung shear dito, sa point na to, will just be the reaction sa support dito. No? So, yung RA natin, yan ay 16.13895. At yan ay pataas, so yan ay mapaplat. Positive yan, so mapaplat yan above the x-axis. So, mapaplat yan somewhere here. So, gawin natin. So, ang value nito ay 16.13895. Okay, ang next point na kukunan natin ng shear ay dito sa point na to. So, itutuloy lang natin yung previous shear, tapos yung magiging change in shear dito sa segment na to will just be the area ng distributed load. Okay? Sige, so gawin natin. Tuloy, yan natin, diretso natin sa calcul. So, 16.13895. Tapos, yung distributed load natin dito ay pababa. So, yan ay minus. Tapos, ang area nitong rectangular load na to, area lang ng rectangle. So, base times height. Ang base niya ay 4. And then, ang height niya is yung 0.37965. So, times 0.37965. So, press equal natin. Yan ay 14.62035. So, ano lang siya, no? Maliit lang yung ibinaba niya. So, let's say, mga banda dito. So, 14.62035. Okay. Ngayon, dito din sa point na to, okay, meron tayong concentrated load or point load na 45 kN. So, may include siya dyan. Yung 45 kN na to ay pababa. So, yan ay negative 45. So, ang kakalabasan ay negative 30.37965. So, bababa siya, let's say, somewhere here. Ngayon, yung next point na kukunan natin ng shear ay dito sa point na to. So, itutuloy lang natin yung previous shear na negative 30 point something. Tapos, yung change in shear dito sa segment na to is yung area nitong distributed load. So, itutuloy natin. Yung distributed load natin pababa, so minus. Tapos, ang area nung distributed load na to ay 2 or base times yung height niya na 0.37965. So, ang expected natin dito na sagot ay yung negative neto, no, nung reaction at B para magsara siya. No? So, ito, no, as expected, ito naman yung lumabas. So, negative 31.13895. So, mapaplat siya ng medyo bababa lang ng konti. Yun nga, as expected, kapag in-include yung reaction at B dito na pataas na 31.13895, so magsasara siya dito. No, dapat lang na magsara siya. Okay. Sige. So, i-connecta natin yung mga points dito. So, ito naman, from here to here, connecta mo lang.
And then, from 16 point something to 14 point something, makokonekta lang ito ng straight line since yung load natin ay constant. So, linear lang ito. Sige, connecta natin ng straight line. And then, from 14 point something to negative 30 point something, i-connecta lang natin. And then, from negative 30 point something to negative 31 point something, connecta lang din natin ito ng straight line. Linear lang din ito. And then, from here, isara lang natin dito sa 0. Okay, so okay na yung shear diagram natin. I-shade ko lang siya. Okay, so this time, simulan natin i-drawing yung moment diagram. Okay, starting dito sa point na to, dito naman sa point na to, ang moment ay 0 lang, no? So, plot natin. So, 0 siya dito. And then, ang next segment na kukunan natin ng moment ay dito sa point na to. So, alamin lang natin yung change in moment sa segment na to. Okay, by getting the area nitong shear. Okay, so yung shear na to ay nasa taas, so positive yan. Tapos ang area niya ay area lang ng trapezoid. So, ang area ng trapezoid ay 1/2 base times quantity height 1 plus height 2 lang. So, idiretso na natin yun sa calcul. So, ang area ay 1/2. Ang base niya bale ay 4 meters yan ha. Okay, 4. Tapos yung kanyang height 1 ay 16. Lagyan ko lang na ito. 16.13895. Tapos yung height 2 niya ay 14.62035. Ayan, so press equal natin. Ang lalabas ay 61.5186. So let's see, mapaplot siya somewhere here. Okay, ang next point na kukunan natin ng moment ay dito. So, ang expected natin dito, dapat mag-0 siya, no? Para masabi natin na tama yung naging moment diagram natin. So, itutuloy natin yung previous na moment. Tapos, yung shear dito ay nasa baba, so negative yan. Tapos, area lang din yan ng trapezoid. 1/2. Ang base niya, bale, ay 2 meters. Ang height 1 niya ay 30.37965. And then, plus yung kanyang height 2, which is 31.13895. So, press equal natin. Ayun, ang lalabas ay 0 as expected. So, i-connecta natin ito, yung mga points natin sa moment diagram. So, starting from this point to this point, linear lang, hindi, ito ay parabolic na kasi yung shear ay linear. Tama, so parabolic ito, so ano ba siya, concave upward ba siya or downward? So, tingnan mo yung shear natin, ang shear natin ay sloping down. So, ibig sabihin, dapat malungkot ito. Sige, so i-connecta natin. Okay, and then from this point to this point, so ganun din, since linear at sloping down yung shear natin, it will be parabolic and then concave downward. Okay, and then shade natin. Okay, so take note lang din ha na ito, mga parabolic na curve yan, so mga 2 degrees na curve yan. Okay, so mula dito, pwede na nating makuha yung maximum moment. So obviously, ang maximum moment natin is yung 61.5186 at ang unit nito ay kilonewton meter. So sulat natin. So ang ating Mmax ay 61.5186 kilonewton meter. So ang gawin natin ngayon, compute natin ang ating bagong FB max. So, yung formula natin dito, yung FB max natin, equal siya sa M max over yung S or section modulus nung ginamit natin na section. Okay? Sige, so i-compute natin ito. Yung M max natin is yung 61.5186 kilonewton meter. Multiply natin ito ng 1 million para maging newton millimeter. Divided by, ano yung S na gagamitin natin? Ang ginamit natin na section ay ito, yung tinry natin, no? So, yung kanyang S ay ito. So, ito ay 547,000, tas ano to ha, millimeter cube. So, sulat natin, 547, sulat ko na lang siya this way, tas siya ay naka-millimeter cube. So, ang kakalabasan nito, naka-megapascal, no? Sige, pindot natin sa calcu, yung natin, actual maximum bending stress natin, 61.5186 times 10 raised to 6 divided by 547,000. So, press equal natin, ang lalabas ay 112.46545. At ang unit nito ay megapascal. Okay, ang next natin ngayon na gagawin, compare natin ito dun sa given na allowable na bending stress. Is it less than or equal sa FB allowable natin, which is 120 megapascal, no? So, actually, no, it's less than. So, yes, it's less than. So, therefore, okay, therefore, ibig sabihin, no, pwede natin gamitin, no, or ito na yung lightest na section, no, yung tinry natin na W310. Therefore, we can use it, no, as the lightest section, yung W310 by 38.7 na section. Okay, na W-shaped beam. Ito yung lightest W-shaped beam na hinihingi sa problem. Okay, ngayon ganito, paano kung hindi na-satisfy ito? No, na yung FB max hindi siya less than or equal sa FB allowable. So, kailangan mong i-repeat. No, and kailangan mong i-try ngayon dun sa second lightest. Ang second lightest dito is yung may mass na 44.8. So, ito, itatry mo to.
No? So, hanggang masatisfy na yung FB max, less than or equal siya dun sa FB allowable. Okay? Sige. So, ngayon, pwede rin nating maibigay dito yung actual bending stress in the beam. So, yung actual bending stress sa beam actually is yung na-compute natin na FB max. No? So, pwede mo itong i-box. No? So, ito yung actual. Okay, bending stress. This is the actual bending stress, no, in the beam. So, ito na yung mga sagot para dito sa problem na ito.